Yung fake news na si First Lady, tinulong sa Amerika. Narinig mo ba yun? Dahil daw nahuling may droga. Maraming naniwala, pero hindi totoo. Pinatulan ba nila yun? Hindi. Alam niyo, ang ating Pangulo ay napakabait na tao. Kapag siya'y minumura, kapag ano-anong sinasabi sa kanya, kapag bumaba, tama, madam. Pag bumaba siya. Presidente siya eh. Kayang-kaya niyang bawian yung mga taong naninira sa kanya. Pero anong sasabihin niya? Trabaho lang tayo. Di ba? Ang dami. Sir, ang bilis na magpakulong. Presidente ka. Di ba, sir? Hindi ka. Sige na. Anong comment ka? Walang comment, sir, kasi nakita ko yung video niya nakapagsasak dito. Okay. Yung mga sinasabi nilang bangag-bangag ng presidente, naniniwala ka kayo dyan. Pinabitang may ganda. Okay, sabihin niyo sa akin, ba't hindi kayo naniniwala? Tatan. Ayaw magsalita. Sino gusto magsalita? Sabihin niyo kung bakit hindi kayo naniniwala doon. Ayun ma'am, ayun o. Naniniwala ba tayo dito? Ay, mama. Ang fake news nila sa China naman Juan, tawag ni si Jinky para balon sila sa fake news. Kasi sa totoo, AI lang yun. Yung Juan, ginawa ni Roque at sa Marlika. Ngayon, nakatago na sila. Hindi na... Mahuli fake news. Kaya tayo taga-Mindanao, ihiro ang tatanan. Yan lang, totoo. Tama po yun. Kasi po, di ba, ang barangay, makakapagsalita ba ng diretso? Makakapag-speech ba? Makakapunta ba sa mga pakiraming meeting? Dito sa Pabro? Nakakita na po kayo ng drug addict? Nakikita na po kayo, anak? Sino ba yung nakakita na ng drug addict? Ano ba? Wala pa? Ma'am? Mas maganda yung pakinggan yung servisyo na magaling sa Pangulo magdarating sa mga mahihirap. Yes. Sawag kanila lang ng media. Nakikita niyo ba yun sa Pangulo? Araw-araw na nag-speech. Walang binabasa. Dito sa Pilipinas, at sa abroad. Ang mga fourth leader. Ang niniwala. Hindi mo nila, iniisip ang kanilang, hindi na ginagamit ang pag-iisip. Kaya tayo po, mga palagi, lahat ng babasa natin dyan, suriin natin. Basahin natin yung Maraming Presidential Communication Office. Basahin natin yung mga panuloy natin yung mga vloggers na sumusuporta sa Pangulo. Kagaya ni Salere ito. Kaya ni Leo. Tropang Ilonggo ma'am. Sige, salit ko. Ako nga po pala si Tropang Ilonggo sa YouTube channel. Panuloy mo si Logo. Saan si Alfred? Alfred, ito. Yung mga ito-naller. Pangulo ang Mindanao. Ang dami-dami mga proyektong pagtatagalan ang Pangulo dito sa Mindanao, pero hindi lang natin alam. Kaya ito ang aming hangarin bilang bagong Pilipinas na ipaalala sa inyo o ipakita man sa inyo sa aming abot kaya na napakaraming ginagawang Pangulo at sana po lahat yan makikita nyo sa social media. Sa post ng Presidential Communications
office, sa Facebook page ng Bongbong Marcos, sa Facebook page ng Lisa Marcos. Doon niyo po makikita ang mga katotohanan. Okay po? Meron po ba kayong tanong? Meron po ba kayong gusto iparating? Okay po, nandito po tayo. Si Ma'am talagang, ito yung talagang ginagawa niya. Nakikipag-usap talaga po siya hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Kaya kahit saan pumanaw dito sa Mindanao, andito yan siya. Ilang beses na siyang pumunta rito, bumisita. Kadalasan, pagkatapos ng bisita niya, ang kabalik nun, mga proyekto programa na napaabot. Kaya po, napakahalaga na magsalita po kayo, magpahayag po kayo. Galing po kayo sa iba't ibang ng grupo, ang layo-layo ng lugar ninyo as far as Tanangan. Meron dito, Nurana, Susana, Jensan, Karangani, Alabel. Andito po kayo sa isang pagkakataon nito para makausap kami. Kaya kung meron kayong nais na sagutin, ang sinasabi ko ni Ma'am kanina, isa rin sa pinakamahalaga kung bakit nandito kami, hindi natin hayaan na magiging biktima tayo ng fake news. Ang sinasabi lang ni Tatay kanina, yung mga balikan ganyan, ang hangarin niyan, ang target niyan, gawin kayo ng katotohanan. Pag nagdiwala kayo, nandun sila sa likod, tawa sila ng tawa. Sila yung mga luluko. Sinabi na natin na may kanyo yung Pangulo, patay na yung Pangulo, naniwala naman. Pero hindi nila nakita na ang target talaga nila, niwala nila yung respeto sa sarili natin. Hindi ka magsabi kayo sa sarili natin, di ba? Naloko na, parang nagbitima tayo na, pataya katuloy tayo. Kaya po, labanan po natin yung fake news. Kasi ang target nito, pag-question po sa inyong daan, pag-question po sa pag-respeto sa inyong pagkatao, nangyayaro nila, sabi ng Mr. Presidente ng China, ang pasunod niyan. Kung totoo ba ito hindi, ang malinaw lang po sa atin, yung paninira po ay may intention po na sirain. Hindi yung Pangulo, hindi naman yung Pangulo sira sa peke. Sinong sirain na? Yung ating pag-intindi, ang kaisipan, ay nagiging tawa-tawa tayo sa ating mga anak, sa ating pamilya, o kamanay. Wala ng nanay ko, kaya ito yung nanay ko. Ang sabi siya, ako, ano yung narinig kong balita ka rin? Nagkadala ako yung gano'n na matulog. Ito ba yun? Wala na daw si Bongbong, hindi na sa. So, kahit ako anak, tamuhay ako. Yung nanay ko, kung napaka-inosente, nagiging biktima lang ng mga interest at agenda ng mga tao. Hindi natin kaya dapat kalabanin kahit sinuman. Ang sinasabi lang natin, protektahan natin ang karapatan ng tao, igalang natin ang pagkatao ng tao. Wala tayong sasabihin dito na panira kaliwan. Napaka-importante din at napakahalaga. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay binuto po ng sambayanang Pilipino. Tama hindi? Dahil doon, dapat nilang irespeto kasi kapangyarihan natin yun na higit na bitay ng Diyos. Tayo ang may kapangyarihan magbili. Tama hindi? Bakit hindi nila tayo irespeto ng kapangyarihan niya? Ang sila, anong bilhin nila sa atin? Aso? Kaya din ang sinasabi ko sa inyo, napakalaga nandito si Ma'am. Sapagkat ipapahayag niya sa inyo, tatanungin niya kayo kung ano yung naging pananaw ninyo para malaman namin paano nilason yung ating mga kaisipan. Sa mga bagay na hindi totoo, pero naging biktima tayo. Tuloy ang nangyari, walang proyekto sa atin. Walang programa sa atin. Tama siya po. Ito, mga kaibigan,